Nakangiting sinipat ni Michelle ang kanyang sarili sa full-length mirror sa loob ng kwarto niya. Suot niya ang little black dress na binili niya kanina sa department store. Unang beses pa lang na nakita niya ang damit na iyon ay nagustuhan agad niya iyon. It was as if the dress was really made for her. Lumabas sa mga asset niya. It was a dress meant for a woman who wanted the man she was with to drool over her. At gusto nga niya iyon. Kaya lang, habang nakatingin siya ngayon sa salamin at hinahangaan ng sarili, ay hindi ang mukha ni Tim ang naglalaro sa kanyang diwa, kundi ang kay Ched. Natigilan siya sa realisasyong iyon. Di yata't pati siya ay tinabla ng kamandag ni Ched. Pero paano nangyari iyon? Bata pa lang siya ay kasama na niya si Ched, kaya dapat ay immune na siya rito. Na-overexpose kaya siya? Hindi niya alam, hindi niya maintindihan. But what I'm gonna do about it? What nga ba? She chose the path of least resistance. Hindi na lang niya iyon pinansin. Michelle, matagal ka pa ba riyan? Tanong ni Ched sa kanya mula sa labas ng kwarto niya. Kanina pa ito nakagayak. Pupunta sila sa exhibit ng isang artista na kaibigan ni Tim. Imbitato kasi sila sa grand opening niyon. Paraan daw iyon ni Tim para makalabas sila. At syempre, may baon din itong date para kay Ched. Nandiyan na, sagot niya. Pinasadahan niya ng tingin ng kanyang sarili sa salamin sa huling pagkakataon bago lumabas ng silid. How do I look? Tanong niya kay Ched. Nagpirawot pa siya sa harap nito. Gaya pa rin ng dati, may dapat bang ipagkaiba? Walang kalatoy-latoy ang sagot nito. Kung hindi lang siguro sa nakita niyang pandanadilang kislap sa mga mata nito, kaninang una siyang masilayan nito ay iisipan niyang walang ipinagkaibang itsura niya. Inirapan niya si Ched. Wala ka talagang taste. Eh ako ba, how do I look? Tanong din nito. Yummy, sagot agad ng isip niya. Long sleeve sky blue polo at itim na slacks ang suot nito. Bagong ahit, bagong gupit at bagong ligo ito. Mukhang napaka-presko at napakabango nito. Ang sistay ilang beses na rin naman niyang nakita itong ganoon ang forma, pero bakit ngayon ay tila kakaiba ang tingin niya rito? Okay lang, sabi niya. Ito naman ang mukhang nadismaya. Ikaw siguro ang walang taste, ganti nito. Eh di pareho tayong walang taste. Halika na nga, baka maliit pa tayo. Maaga pa, ba't ka ba nagmamadali? Atat ka nung makita si Tim? Oo, pagsisinungaling niya. Nalukot ang mukha nito. Patay na patay ka yata dun nito. Hindi medyo lang. Siguro. Tumahimik ito. Bigla ay parang may ipinapasa na problema ang mundo rito. Kagyat itong humarap sa kanya at sinaklot ang magkabilang braso niya. Walang manggas ang suot niya kaya ramdam niya ang init ng palad ni Ched. May kaakibat ding init na nagmumula sa mga mata nito. Anong problema mo? Tanong niya sa kabila ng panunuyo ng lalamunan niya. Gusto ko lang na mag-ingat ka. Nito. Mag-ingat? First time mo itong ma-in love kung sakali. Baka ma-over ka. Iyon lang ba ang dahilan ng pagkakagano nito? Concerned lang ito. Bakit tila disappointed siya? Salamat sa pag-aalala at hindi na niya naituloy ang sasabihin niya dahil bigla na lang siyang hinila ni Ched at hinalikan. What are you doing? Sigaw na nagulat na katinoan ni Ched nang magpantanto niya kung ano ang ginagawa niya. He was kissing Michelle. Aminado siya na ilang beses na siyang natuksong gawin niyon pero nakakapagpigil siya. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya napaglabanan ng tukso. Pero kahit nawari niya kung gaano kamali na gawin iyon, ay hindi yun sapat para tumigil siya. Michelle's lip felt as smooth as sweet as they looked. Kanina palang paglabas nito ng kwarto ay nahigit na niya ang hininga niya. Parang napakalakas ng suntok na dumapo sa solar plexus niya dahil ilang sandaling hindi siya makahinga. Had he ever seen her all dressed up like that? Siguro, noong prom yata nila at siya ang date nito. Pero matagal na iyon. She looked gorgeous now. Hindi niya alam kung gumanda lalo ito o tiningnan niya rito ang nagbabago.
Basta kakaiba ang dating nito at agad niyang nawari kung bakit nabibighani rito si Tim. Umasim ang mood niya nang maalala niyang lalaki, lalo pa nang malaman niyang nagpapaganda ng husto si Michelle para dito. Nagkunwari siya na hindi niya napansin ang magandang ayos nito pero hindi rin niya napigilan na banggitin si Tim. Balak lang niyang balaan ito. Dapat din kasi itong maghintay-hintay at maghinay-hinay lalo at first time na nga nilang ma-inlove. Ang kaso, nang mahawakan niya ang braso nito ay parang may sumapi na kung ano sa kanya. She looked so good and smelled so good. And before he could stop himself, he found himself kissing her and enjoying it. From the first moment he kissed her, he never forgot how it felt like. And now he was kissing her again, kissing her as though there was no tomorrow. At laking gulat niya nang imbes na malutong na sampal ang dumapo sa pisngi niya, ay mainit na pagtugon mula kay Michelle ang inanin niya. That made him happy. Pero kasunod niyo ng kaba. Natatakot siya sa pwedeng mangyari sa kanila dahil kaakibat niyo ng posibleng hindi magandang konsekwensya. Matagal bago bumalik sa normal ang tibok ng puso ni Michelle. Ano ba nangyayari sa kanila ni Ched? Magkaibigan lang sila. They had been friends for longest time and they worked well as friends. Kaya bakit bigla silang nahihimok na halikan ng isa't isa? Siya ang naunang manghalik. Lasing siya noon pero alam pa rin niya ang ginagawa niya. At ngayon, hindi siya lasing. May kamuon siya para pwedeng isapak dito o may kamay na maaaring ipantulak sa lalaki. Hindi niya ginamit ang mga iyon, imbes ay ginantihan niya ng halik si Ched. At hindi niya nawari na iyon ang ginagawa niya. She just did what came naturally. Nang matuklasan niyang tumutugon na siya rito, ay huli na para maawat niya ang kanyang sarili. Masyado na siyang nag-e-enjoy. Iyon nga lang, kung kailan naman siya nag-e-enjoy, ay bigla siyang binitiwan nito. Tayo na, baka malit na tayo. Nagmamadaling sabi nito. Magkaagapay silang lumabas ng bahay. Gayunman, sa kabila ng inastan nito ay hindi niya napigilan ang kiliting naglilimayon sa kanyang kalooban. His actions were telling him something and it was making her feel tingly all over. Hindi kaya nagkakagusto na rin si Chad sa kanya? Nagkakagusto na rin? Ibig sabihin inaamin mo nang may gusto ka na sa kanya? Parang, yata, oo nga. Muntik na siyang mapalundag nang bigla siyang akbayan ni Ched. Napatingin siya rito. Hahalikan ba uli siya nito? Pero nasa labas na sila ng bahay. I think we have an audience. Bulong nito sa kanya kasabay ng kunwaring paghalik nito sa punong tainga niya. Noon lang niya napansin ang isang sasakyang nakaparada sa di kalayuan. Sumibad naman agad palayo ang sasakyan pero hindi agad siya pinawalan ni Ched. Marahil ay naniniguro lang ito na hindi na babalik ang lulan na sasakyan pero gusto rin niyang isipin na nag-e-enjoy pasto sa pag-akbay sa kanya. Kagaya ng pag-e-enjoy niya, kaya hindi muna siya nilayuan nito. The evening passed in a blur. Halos hindi niya naintindihan ang mga sinasabi ni Tim sa kanya. Lalo at panay ang hanap ng paningin niya kay Ched. Kamukha ni Angel Locsin ang pinsan ni Tim na kadit ng kaibigan niya. Kaya hindi niya mapigilan ang paghihimagsik ng kanyang kalooban tuwing makikita niyang parang nagkakaigihan ng dalawa. Chad was an ultimate charmer. Totoo nga yata na walang babaeng hindi tatablan dito. Siya nga na noon pa exposed dito ay nikagusto dito. Paano pa kaya ang isang kagaya ni Angel Locsin lookalike na noon lang nakilala ni Chad at nagpapa-impress pa ito sa babae? At paano kapag naging flavor of the month nito iyon? Wala siyang pakialam dati kahit pa magkwento si Chad ng tungkol sa conquest nito. Pero ngayon ibang usapan na. Hindi niya alam kung kaya pa niyang makinig. Oh gosh, what have I done? Masama bang pakiramdam mo? Usisa ni Chad nang nasa sasakyan na sila. Hindi naman, bakit? Tahimik ka, bihira mangyari iyon. Pwera na lang kung may sakit ka. Paliwanag nito. Natawa siya. Tama ito. Kapag magkasama sila ay mahirap yatang hindi sila magkulitan. That's one of the nice things about being friends with him. Hindi nga kasi siya naiilang dito kaya pwedeng-pwede siyang kumilos ng kung anong natural sa kanya. But if he ever became her boyfriend, napapikit siyang bunsod nang hindi niya maaliwarang damdaming tila humahalukay sa pagkatao niya.
Hindi pa niya nararamdaman ang ganoon sa kahit na sinong lalaki. Bakit kay Chad pa? Hey! Napadilat siya nang may maramdaman siyang kamay na humaplos sa pisngi niya. Nakahinto sila sa stoplight at nakatingin si Chad sa kanya. Okay ka lang ba? Tumango siya pero hindi pa rin ito inalis ang tingin sa kanya. Napansin niya na napagawi ang mga mata nito sa mga labi niya. Was he thinking of the kiss they just shared? Uulitin ba nito iyon? Hindi siya tatanggi. Chad, go na! Sabi niya nang mapansin na ginang ilaw. Nasundan agad iyon ng pagbusina ng kasunod nila. Noon lang bumuhaling uli sa windshield si Chad. Birthday bukas si kuya. Uuwi muna ako. Paalam niya rito. Sure, sabi nito na hindi tumitingin sa kanya. Maaga pa ay nasa bahay na nila si Michelle. Tumulong siya sa pagluluto ng mga inahahanda sa kaarawan ni Kuya Junia. Wala namang gaano bisita ang kuya niya. Mga ilang kaibigan lang ang dadalo at ang nobya nitong si Denise. Pero maski si Denise ay maaga ring dumating at tumulong sa kanya sa paghahanda. You're looking good, puna nito sa kanya habang nasa kusina sila. Parang may naiba sa'yo. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagpagupit ako, biro niya. Hindi naman pabiro din siyang inungusan nito. Basta, parang may iba. Anong iba? Usisa ni Kuya Ryle na tiyempong kakapasok lang sa kusina. Itong si Michelle, parang gumaganda, sagot ni Denise. Nilalagdat kaya ta, Denise? O baka duling ka na sa gutom? Wika ni Kuya Ryle. Che, yabang mo. Minsan lang ako mapuri kaya wag ka nang kumontra. Hirit niya. Tumingin sa kanya ang kuya niya at kapag kuwan ay bahagyang kumunot ang noo. Oh, bakit? Hamon niya. Wala. Sige na. Bibili lang ako ng beer para malamig na mamaya pagdating ng mga bisita. Pupunta ba si Chad? Tanong nito. Ewan ko. Pinilit niyang gawing casual ang tinig niya kahit paramdam niyang nag-iba ang ritmo ng tibok ng puso niya nang mabanggit ang pangalan ng lalaki. Shit, malala na to. Tahimik na himutok niya. Kung sa bagay, malala na nga siguro ang lagay niya. Kanina pa niyang namimiss si Chad. Masyado na yata siyang nasasanay na paggising pa lang niya ay kasama na niya ito. Kaya ngayon, kahit ilang oras pa lang niyang itong hindi nakikita, ay hinahanap-hanap na niya. Hindi mo ba inimbita? Tanong ni Kuya Ryle. Hindi naman ako may birthday, ba't ako mag-iimbita? Katwiran niya. Natahimik sandali ang kapatid niya. Dati naman kahit sinong may birthday present lagi iyon. Kahit nga walang okasyon nandito yun. Hindi ko naisip kasi nagmamadali ako kanina. Susulpot na lang siguro yun. Aniya. Hindi na umimik ang kapatid niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.